Pagbati, biyaya at kapayapaan mula sa Ama ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ako si Apostol Miguel Angelo at nagsasalita ako sa iyo mula sa Rio de Janeiro, Brazil, patungo sa mundo. Sa pamamagitan ng aming pandaigdigang Grace Missions, naaabot na namin ngayon ang mahigit 70 bansa sa mahigit 24 na wika na nagdadala ng pag-asa at buhay ngayong taong 2026. Ngayon, gusto kong pag-usapan ang isang salita na maaaring ang puwersang nagtutulak sa likod ng pagbabago sa iyong buhay. Iyon ang siyang magtatakda ng iyong kapalaran sa taong ito ng 2026. Ang salita ay saloobin. Alam mo kung ano? Ang paraan ng iyong pag-iisip, ganyan ka dapat mamuhay sa iyong sariling paraan. Ang paraan ng iyong pag-iisip ay siyang eksaktong paraan ng iyong pamumuhay. Ngayon may tanong ako. Paano kung ang pinakamalaking balakid o hadlang sa iyong personal na pag-unlad ngayong taon ay wala sa labas ng iyong sarili kundi sa loob mo mismo? Dahil madalas ang tao ay hindi sumusulong at sinasabi nila, ang demonyo ay naglagay ng balat ng saging sa aking daanan at ako, nadulas ako, hinarangan ng dyablo ang buhay ko, ang dyablo. Kaya patuloy niyang sinisisi ang kanyang mga kalaban at ang mga taong itinuturing niyang kaaway sa sarili niyang malalim na kawalan ng malinaw na pananaw at direksyon sa kanyang buhay at kinabukasan. Ang pinakamalaking kaaway ng tao ay hindi ang dyablo ni ang mundo, kundi ang nasa loob ng isipan. Kaya nagsimula ang Enero, nasa 2nd linggo na tayo, may mga planong ginawa, may mga planong ginagawa, may mga layuning itinakda, ngunit para sa maraming tao, natapos ang taong 2025 at sa parehong paraan, nagsimula ang 2026. Hindi ito dahil sa kawalan ng mga pagkakataon. Hindi ito dahil sa kakulangan ng mga pangako ng Biblia, kundi dahil sa isang partikular na kaisipan. Ang mga bagay na iyong mapapansin ay maaaring hindi kailanman nagbago sa iyong buhay. May mga taong nagsasabing, ganito ako ginawa ng aking ama. Kung hindi mo ito tatanggapin, gumawa ka ng bago o magsimula ng bago. Pero hindi iyan totoo. Isa lamang iyan sa mga sikat na kasabihan. Ganyan kayo, ngunit ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo, ang iisa at tunay na Diyos, siya na may lahat ng kapangyarihan, lahat ng autoridad, na siyang ulo ng simbahan, ang mataas na saserdote ng ating pagpapahayag, ay ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng Panginoon, siya na dakila. Mayroon itong isang salita. At itinuturo ng banal na Biblia na ang Diyos ay hindi nagsisimulang gumawa sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kalagayan ng buhay. Hindi. Nagsisimulang gumawa ang Panginoong Hesus, binabago ang mga tao mula sa loob. Mula ito sa loob palabas. Doon pumapasok ang punto, ang ating pagbabago. Hindi ka binabago ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong buhok, mga kuko, paraan ng pananamit, o buhay na may sakripisyo. Hindi, walang kinalaman ang Diyos sa panlabas na anyo. Sabi ng Diyos ang propeta, hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo ng tao, kundi sa puso ng tao. Nagbabago ang panlabas na anyo, nagkukulay ng buhok ng ibang kulay, nagsusuot ng ibang kulay ng damit, may ibang tindig. Sa panlabas na anyo, walang nagbago, ngunit sa panloob na anyo ay walang nagbago. Para maipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian, kinakailangan ang isang malaking pagbabago sa pag-iisip. Ang dakilang pantas na si Solomon, anak ni David, sa makatuwid, siya ay hari dahil siya ay anak ng isang hari, siya ay apo ni Jesse, sa makatuwid ay may lahing pari na nagtatapos kay Jesucristo anya.
dahil makinig ka, hindi si Michelangelo ang magsasalita ng nilalaman ng puso mo. Ikaw na nababalot ng matinding gulo sa buhay. Marahil ay sasabihin mo gaya ng sasabihin ng isang taga Rio de Janeiro, Apostol Miguel Angelo, ang Diyos ay nasa buhay ko. Tingnan mo ang sinasabi. Habang iniisip mo ito sa iyong kaluluwa, isipin mo rin ito sa iyong kaluluwa, ganyan siya. Ibig sabihin, ako ang bunga ng kung ano ang naiisip ko sa aking kaluluwa. At may sasabihin ako sa iyo, ang Kawikaan 23:7, hindi lang ito basta isang magandang parirala. Ang tao ay kung ano ang iniisip niya sa kanyang kaluluwa. Hindi lang ito basta isang magandang parirala. Makinig ka, ang Espiritu ang nagsasalita sa iyo. Ang nabasa ko lang ay isang napakahalagang espiritual na prinsipyo para sa personal na pag-unlad, profesional na tagumpay, pamilya, entrepreneurial na pagsisikap, komersyal na pakikipagsapalaran, profesional na karera, liberal na sining at ehekutibong pamumuno. Napakahalaga nito. Ang buhay ay sumusunod sa isip na namamahala dito. Minsan, maraming taon na ang nakalilipas, nakilala ko ang isang batang lalaki na nabighani sa mga kulay ng uniforme ng isang taga-kolekta ng basura. Dumaan ang taga-kolekta ng basura. Taglay ang nararapat na paggalang. Maaring wala tayong namimiss, ngunit namimiss natin ang tagalinis ng kalye, serbisyo sa paglilinis, at interbensyon ng lungsod sa lansangan. Kaya ito ay napakahirap na propesyon. At sabi ng batang lalaki, gusto kong maging ganito dahil gusto ko ang kasuotan na ito, gusto kong maging ganito. At ganun nga ang nangyari. Dahil ang siyang namamahala sa ating buong buhay, ang tunay na namamahala at nagdidikta sa ating buhay ay ang mismong isip at kaisipan na mayroon tayo. Ang ating buhay ay lubos na sumusunod sa ating mga isipan at sa ating mga kaisipan. Ang larangan ng digmaan sa buhay ay ang isip. Kung magsisimula akong umunlad ang aking isipan na parang isang bigo, marupok, mahina, may espiritual na hamon, kung iisipin ko, naku, may masamang karma ako, ipinanganak ako para magdusa. Kung hindi ito kayang tiisin ng pamilya ko, hindi rin ako makakayanan. Kaya kung magkakaroon ako ng ganitong negatibong pag-iisip, itong pagtutuon sa kabiguan, sa aking isipan, lubos kang makakasiguro na ito ang mamamahala sa aking buhay. Ang larangan ng digmaan sa buhay ay ang ating isipan. At ang isipan, bago ito magbago at magbabago lamang ito sa mga turo ng banal na Biblia, maaari itong maging sandali ng isang nagwagi o ang isip ng isang kabiguan. Kaya nais ng Diyos na baguhin ang paraan ng ating pag-iisip. Maraming tao ang nagsasabi niyan, kapag bumuti na ang buhay ko, magbabago na ako. Ngunit ang kaharian, ang salita ay gumagana sa kabaligtaran. Kapag nagbago ang isip ko, ito na ang magiging buhay na sasamahan ko habang buhay. Tandaan natin yan. Gaya ng iniisip mo sa iyong kaluluwa, ganun nga. At nauunawaan ko na ang rekomendasyong ito ay talagang kinakailangan. Nagsisimula na tayo ng bagong taon, kaya hindi ako maaaring manatiling nakatali sa mga pinagdaanan ko, sa mga pagkabigo ko, sa mga hindi ko nakamit noon. Ako ang naiisip ko sa aking kaluluwa. Kaya ngayon ay nagsasalita ang Diyos tungkol sa pagbabago ng saloobin, isang pagbabago ng isip. At si Pablo sa Kabanata 12 ng liham sa mga taga-Roma na isa sa mga pangunahing aklat ng Bagong Tipan ay nagsabi nito, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Ang sinasabi ni Pablo, huwag ninyong tanggapin ang pamantayan ng panahong ito. Huwag ninyong tanggapin ang paraan ng pamumuhay ng isang tao sa panahong ito. Huwag ninyo itong tanggapin. Sabi niya, pero ngayon makinig ka, ito ay
Talagang kahanga-hanga at hindi lamang ito teorya, ito ay pagsasagawaan niya, ngunit magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya, hindi ang Diyos ang magpapabago ng aking isipan, kundi ako ang magpapasiya, taglay ang pananampalataya na hindi ko na magkakaroon ng parehong isipan na taglay ko hanggang ngayon. Sinabi niya, upang mapatunayan ninyo kung ano ang mabuti, kaaya-aya at ganap na kalooban ng Diyos. Sabi nga, huwag kayong umayon sa mundong ito. Masama ang mundo. Ang buong mundo ay nasa kapangyarihan ng masama. Sino ang paniniwalaan mo? Sinabi pa nga ng propeta, sumpain ang taong nagtitiwala sa tao. Kaya ilang beses na sa paglalakbay na ito, 47 taon sa ministeryo, nakakita na ako ng mga taong nagpahayag ng pagmamahal, tila tunay, mahal ko ang aking pastor, masigasig ako sa mensahe ng biyaya, kung wala ako rito, hindi ako mabubuhay, mahal ko, pupunta ako hanggang sa dulo. At sa kalagitnaan ng paglalakbay, ang isip na gumagabay sa kanilang buhay, ang siyang nagligaw sa kanila. Dahil kontrolado ako ng isip ko. Sabi niya, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo. Sinasabi niya, nasa akin ang desisyon kung hahanapin ko ang biblikal na balangkas ng buhay ko. Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Kaya, ang nangyari sa akin o kung paano ako namuhay hanggang sa sandaling ipahayag ko ang aking pananampalataya kay Jesus ay isang katotohanan. Mula noon, nagtuturo at nagsabi si Pablo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Taglay natin ang pag-iisip ni Kristo. Nag-iisip ako na tulad ni Kristo, kumikilos ako na tulad ni Kristo, nagpapahinga ako sa salita ni Kristo. Kaya ang pagpapanibago ng isipan ay hindi lamang tungkol sa positibong pag-iisip. Positibo naman ang pananaw ko. Hindi. Ito ay tungkol sa pag-ayon ng ating pag-iisip sa mga katotohanan ng Diyos. Naiintindihan mo ba? Kapag iniayon ko ang aking paraan ng pag-iisip sa mga kaisipan ng katotohanan ng Diyos, binabago ko ang aking isipan. Dito nakasalalay ang malalim na prinsipyo. Dahil ang paulit-ulit na iniisip ay nagiging damdamin, ang mga damdamin ang humuhubog sa mga saloobin. Ang mga saloobin ay bumubuo ng mga landas. Kaya hindi mo nabubuhay ang buhay na gusto mo, nabubuhay ka sa buhay na pinaniniwalaan mo. Kaya kung ihahambing natin ang ating mga isipan sa sinasabi ng Diyos, ano ang sinasabi ng Diyos sa akin bilang isang asawa? Ano ang kailangan kong gawin? Sinasabi ng Biblia, mahalin ang asawa gaya ni Kristo sa simbahan. Ano ang sinasabi ng Diyos sa babae? Maging mapagpasakop sa asawa. Ano ang sinasabi ng Diyos sa anak? Igalang mo ang magulang upang maging maayos ang lahat para sa iyo sa lupaing ito. Ano ang sasabihin niya sa magulang? Huwag mong palakihin ang anak ng may galit. Ano ang masasabi mo sa isang negosyante? Oo, hindi. Ano ang sinasabi ng paninindigan ng isang Kristiyano? Kredibilidad. Kaya, mga minamahal ko, hindi binabago ng Diyos ang tadhana sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng mga pangyayari, kulay ng buhok o pananamit. Hindi siya gumagana ayon sa mga pangyayari. Ngunit ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng ating mga isipan. Kaya nga sinasabi ni Pablo, huwag kayong makiayon, huwag kayong tumanggap, huwag kayong pasakop sa mga kaisipan ng sanlibutang ito. Nabubuhay tayo ngayon sa isang kakilakilabot na panahon sa ating buhay panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya. Pakiramdam ko ay magkakaroon tayo ng maraming kaguluhan ngayong taon. Pero ang isip ko ay nakahanay sa salita. Hindi ako naniniwala sa kahit sinong lalaki. Naniniwala ako sa Diyos at sa mga kalalakihan at kababaihan ng Diyos. Alam mo ito? Marahil ay gumugol ka na ng maraming taon sa pakikinig. Hindi mo magagawa yan.
Hindi ka magtatagumpay, hindi ka magtatagumpay. At marahil ay binansagan ka dahil doon, pinanghinaan ng loob, binaliwala ng iyong narinig, ng iyong binuo sa iyong isipan. Pero hindi iyon ang makakapag-define sa iyo. Maaring ito ang dahilan kung bakit ganun ang iniisip mo. Pupunta ang tao sa doktor at titingnan ng doktor ang mga resulta ng pagsusuri. At sabi niya, tingnan mo, mayroon kang sakit na ito, isa itong tumor, isa itong cancer, mayroon kang 50% na posibilidad na mabuhay, 50% na posibilidad na mamatay, dahil iyon ang sinasabi ng mga estadistika at iba pa. At dito nagsisimula ang isang napakalawak na proseso sa pagbuo ng isang tao na bago pa man dumaan sa pamamagitan man ng pananampalataya o paggamot, ay pakiramdam na niya ay patay na dahil ang taong iyon ay nabuo na sa kanilang isipan. Ito, kaya hindi ka inakusahan ng Diyos, mga minamahal. Inaanyayahan ka niyang mag-isip ng iba, mag-isip na katulad ng iniisip ng Biblia. Ano ang sinasabi ng Biblia kapag nakakakita ako ng diagnosis? Isang bagay na may kinalaman sa medisina. Sinasabi ko, mabuti, ngunit sinasabi ng Biblia na sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo, ako ay gumaling. Bakit? Dahil ang aking isipan ay ang isipan ng Diyos, ito ay ang isipan ni Kristo. Sa tingin ko, ang isip ko ay nakahanay sa salita. Lagi kong sinasabi, nasa Biblia yan, naniniwala ako dyan. Napagtanto mo na isa itong saloobin. Ang aking mga kilos ay isang pagpapahayag ng kung ano ang nasa loob ko sa aking isipan at sa aking puso. Ang saloobin ay ang nakikitang pag-uugali ng isang di nakikitang paniniwala. Tingnan mo, kung may takot sa loob, ang saloobin ay palaging isa sa pag-atras. Pero kung may pananampalataya sa loob, ano kaya ang magiging palaging saloobin? Pagsulong. Kaya ipinapakita ng ating saloobin kung ano talaga ang ating pinaniniwalaan tungkol sa Diyos, tungkol sa ating sarili, at tungkol sa hinaharap. Ang saloobin ay hindi kung ano ang nararamdaman mo sa isang magandang araw. Ito ang iyong pinagpapasyahan araw-araw ng iyong buhay. Ang mga taong nagbabago ng kanilang mga saloobin upang iayon sa banal na Biblia ay nagbabago rin ng takbo ng kanilang sariling buhay. Maraming tao ang nananalangin, humihingi ng tulong sa Diyos, panlabas na pagbabago, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa loob, mula ito sa loob palabas. Mula ito sa loob palabas. Parang paghilom ng ilang malalim na mga sugat. Gumagaling sila mula sa loob palabas. Ito ay tinatawag na pangalawang intensyon. Gumagaling ito. Kung ito ay isang bilog na bagay, gagaling ito mula D hanggang F. Unti-unti itong nababawasan dahil sa mga nakatagong motibo. Kaya hindi naman sa ayaw kang pagpalain ng Diyos. Iyon ay dahil nais niyang ihanda ka upang ipagtanggol ang nilalaman ng Biblia na sagrado, mahalaga at maluwalhati. Kaya isang matatag na isipan sa isang mabilis na mundo. Tulad ng sa atin, ito ang dahilan ng buhay. Sa aklat ng Isayas, Kabanata 26, versikulo 3, sinasabi, Ikaw, Panginoon, ay iingatan mo sila sa lubos na kapayapaan. Ang mga taong matatag ang layunin ay may kapayapaan dahil nagtitiwala sila sa Diyos. Kaya ang matibay na layunin ay nagsisimula sa isang isipan. Matatag. Nasa Biblia yon, naniniwala ako, sinabi ng Diyos, inuulit ko, ang matatag na pag-iisip ay hindi pag-iisip na walang pakikibaka, ito ay pag-iisip na nakaangkla, sabi ni Pablo. Ito ang angkla ng ating kaluluwa, ligtas at matatag. Magdadala ba ng pressure ang taon? Pumunta. Magdadala ba ito ng mahirap na balita? Pumunta. Magdudulot ba ito ng mga sandali ng pagdududa? Pumunta. Ngunit ang mga natututong bantayan ng kanilang mga isipan ay hindi naliligaw ng landas. Kapag umiihip ang hangin, ang kapayapaan ay hindi ang kawalan ng mga problema, ito ay ang pagkakaroon ng isang buhay na ginagabayan alinsunod sa salita ng isang tao. Ang isang matatag na isipan ay hindi isang perpektong isipan, ito ay isang isipan na nakaangkla sa salita.
Kung hanggang ngayon ay nakakaramdam ka ng pagod, pisikal o emosyonal, hindi ito espiritual na kahinaan. Ito ay isang senyales na kailangan mo ng pahinga. Ang isip ay nasa Diyos at hindi dalhin mo ito ng mag-isa. Hindi kailangang maulit ang mga pangyayari sa nakaraan ngayong taon. Pagbabago, isang bagong simula para sa iyong buhay. Ang pagbabago ay hindi nagsisimula sa labas papasok. Nagsisimula ito sa loob palabas. At sa huli ay babalik ako sa mga kawikaan. 23.7 sapagkat kung ano ang iniisip niya sa loob niya, ay gayon din siya. Kaya ipinapaalala sa atin ng salitang ito, ang paraan ng iyong pag-iisip ay magiging paraan ng iyong pamumuhay. Nagbabago ang takbo, nagbabago ang destinasyon, simula ng pagsunod. Piliin ito ngayon. Pinipili kong mag-isip ayon sa katotohanan, iniaayon ko ang aking isipan sa banal na Biblia at itinataguyod ko ang saloobin ng pagsulong sa buhay. Huwag kang magpabihag sa mga lumang paraan ng pag-iisip. Ito ay tinatawag na pagpapanibago. Magbagong buhay kayo. Kaya sino ang nagpapahintulot sa Diyos na baguhin ang kanilang isipan? Sino mang tumanggap nito bilang isang katotohanan, isang pangangailangan, ay malalaman at matutuklasan na siya rin ang nagbabago ng mga landas. Ito ay isang taon ng panloob na pagbabago. Ang mga nagbabago sa loob ay umuunlad sa labas. Ganito nawa sa bagay na ito, Panginoon. Ako ang apostol. Si Miguel Anjo mula kay Kristo ay nakatira sa Rio de Janeiro, Brazil. Nagsasalita kami sa pamamagitan ng aming mga Global Grace Missions. Natitiyak na natin ngayon na ang salitang ito na hindi minamahal ngayon ay kumakalat na sa buong mundo. Linggo ngayon at gusto kong hamunin kayo kung nakatira kayo sa Rio de Janeiro na sumama sa amin. Ikalawang linggo ng taon, binagong kaisipan, pag-ayon ng buhay sa salita dito sa Katedral ng Simbahang Buhay ni Kristo, 9 o'clock a.m. to 5 o'clock p.m., Rua Marica 320 sa kapitbahayan ng Campinho sa kanlurang zona ng Rio de Janeiro. Dito matatagpuan mo ang langit sa lupa. Makakatagpo ka ng isang malaking espiritual na pamilya na may pamumunong nakaayon sa salita. Wala tayong koneksyon sa kahit ano sa mundong ito, wala tayong mga pangako sa kahit anong sistema. Ang ating pangako ay sa kaharian sa Biblia at higit sa lahat sa Panginoon ng kaharian. Halika at sumama ka sa amin. Mayroon kaming mga numero ng telepono, 21 127 127 4154 na siyang aming WhatsApp number at tutugon kami sa iyo. O kung kailangan mo ng isang salita ng panalangin, 21 30 17 70 Rio de Janeiro, Brazil. Ngayon, 9 a.m. at 5 p.m. kasama si Apostol Miguel Anjo. Nandito ako para gabayan ang buhay mo. Nandito ako para alagaan ang kaluluwa mo. Nandito ako para sabay nating pag-isipan ng kinabukasan. May mga sagot ako para sa iyong buhay dahil ang buhay ko ay nakaangkla sa salita ng Diyos. Nagpapasalamat ako sa Panginoon para sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob niya sa akin sa pamamagitan ng kanyang biyaya upang maipalaganap ang ebanghelyo ng Diyos. Ang aking pangkat sa telebisyon na siyang angkla ng aking buhay, ministeryo, ang aking pasasalamat. Sa mga tao ng Cristo Vive, purihin ang Panginoon na nagsama-sama sa akin kasama ang napakaraming taong may dedikasyon at nakatuon sa Diyos. Gusto kong pasalamatan ng may pananampalataya ang aking anak, si Rodrigo Ambrosi, at ang aking anak na babae sa pananampalataya, si Fabiana Ambrosa. Ang mga may-ari ng Turbo Mill sa Villa Emil Mesquita ay isang makadiyos, pinagpalang pamilya na nagmamahal kay Jesus at nagsasagawa ng kanyang salita. Namumuhay sila sa pinakamabuti ng Diyos dahil sila ay mga tagapaghasik ng kanyang gawain. Nagpapasalamat ako sa aking kaibigang si Renato Villarim at sa kanyang minamahal na asawang si Claudia Richard para sa aming zinzane, aming pinagpalang pamilya, aming zinzane, matatag na kasama ng Diyos. Taglay ang mga malalaking layunin at plano para sa taong 2026. Magaling pagmamahal ko sa lahat.
Magtatapos na ang ating programa sa ikalawang linggo ng Enero 2026. Huwag kalimutan, ang tao ay kung ano ang kanyang naiisip sa kanyang kaluluwa. Sinabi ni Pablo, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbago kayo para sa pagpapanibago ng isipan. Kung ang iniisip ko ay nasa loob ng Biblia, nararanasan ko ang mabuti, perpekto at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Pagbati sa lahat, ang aking pagbati sa Rio de Janeiro, sa Brazil at sa mundo. Isang yakap na apostoliko at propetiko. Biyaya at kapayapaan. Dumating na ang pinakamagagandang araw. Dumating na ang mga simula. Dumating na ang mga bagong simula. Biyaya at kapayapaan. Sabay na tayo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.